Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating pong page sa Answering Falsehoods at meron pong maganap po na isang friendly formal debate sa gabing ito. At ang mag-uusap po sa pagkakataon ng debating ito ay mula sa Iglesia ni Cristo, si kapatid na Elted Goria, Sub Sebua. Kapatid Elted Sub Sebua ng Iglesia ni Cristo. At sa atin naman pong sa kabilang panig ay yung sa ating pong kapatid na Baptist, si Brother Larry Arias. So ang magiging paksa po natin ay ang patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Manalo noong 1914 ay tunay. Ang affirmative po na titindig sa paksang iyon ay atin pong kapatid sa Iglesia ni Cristo na si Elted Goria Sebua. At ang negative side naman natin ay ang panig ng sa Baptist na si Brother Larry A. Arias, siya po ang magiging negative. So ang atin po magiging rules will be this. Una, kapag ka po categorical ang tanong, for example, yes or no, sasagot po muna ng yes or no, saka po magpapaliwanag ng 20 seconds. Okay, meron pong review kapag ka po hindi po sinasagot ng nagtatanong, yung sumasagot pala hindi sumasagot na naayon doon sa kanyang categorical na ano, lumapit na kayo sa moderator if ever na hindi po nagko-comply doon sa categorical question. Pwede kayong mag-object, pwede din mag-counter-object, sabihin sa moderator. And then, patapusin po muna agad ang tanong bago po ang pagsagot. At kinakailangan yung sumasagot, tatapusin din muna siya bago magkaroon ng panibagong tanong. And then, ako magsasabi ng next question, hindi po pwede ang debaters. Okay po? Yun po ang ating magiging rules. So wala pong insultuhan, wala pong ad hominem, iwasan po natin yun. Sadyang issue lang po tayo, stick to the issue lang. And then as we start, mag-umpisa po dyan sa affirmative side, si Brother Elted Goria ng Iglesia ni Cristo. I will give to him the 10 minutes proposition. Pakimute niyo mo po muna, Brother Larry, ang inyo pong mic kasi sa kanya po yung magiging mic ngayon. Start na po kayo, Kuya Brother Elted Goria Sebua. Siyempre, bumabati muna ako ng magandang gabi sa lahat. Hello po sa inyo lahat. Ito po yung paksa natin, ipatutunayin ko po na bilang isang iglesia ni Cristo, magbabasa po ako ng mga verses ng Bible. Kasi para po sa kabatiran po ng lahat, ang iglesia ni Cristo po ay bumabase po sa Biblia. So, ito po ang mga talata po ng Biblia, basehan po namin kung bakit sinasabi na may tunay itong iglesia ni Cristo. Ang pagsisimula po ako sa Isaiah 41:9. Ang sabi po dito ng Panginoong Diyos, ikaw na hinawakan ko mula sa mga wakas ng lupa at tinatawag kita mula sa mga sulok niyon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Tapos ito po, ang pinagmulan po ng susuguin ng ating Panginoong Diyos dito po sa Isaiah 43:5 hanggang 6. Sinasabi na, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking anak na lalaki mula sa malayo at aking mga anak mula sa mga wakas ng lupa. At sa bilang iglesia ni Cristo rin po, si kapatid na Felix Manalo rin po ang aming sinasampalatayanan na tinatawag na birds of prey. Dito po sa Isaiah 46:11 na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan. Sa muli po, mula po sa silanganan. Literal po ba itong mandaragit? Siyempre po hindi, sapagkat ang kasunod na talata po, ang
kasunod po na line ay, ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Sabi ng Panginoon Diyos, oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin din namang gagawin. Yun po yung una kong ibabahagi sa inyo kung bakit po ang Iglesia ni Cristo na mula sa silangan o dito sa Pilipinas ay ang tunay na Iglesia ni Cristo. Yan lang, bro. Apo, yan na muna. 10 minutes po. 10 minutes po yung stand niya. Opo. Ako lang po yung meron pa po kayong 7 minutes na natitira, brother Elted. Iubusin niyo po muna yan. Sayang po yung time ninyo. You have 7 minutes left. Still your time. Still your time pa rin po. Apo, sige. Doon sa binasa ko, ay yun po yung nakasulat sa Bible, ang paghuhula po ng Panginoong Diyos sa pagmumulan ng susuguin niya. Ang sabi po doon kanina, mga wakas ng lupa ay sinasampalatayan po namin bilang Iglesia ni Cristo na mga wakas ng lupa po ay hindi po siya isang lugar. Yun po ay isang panahon. Sapagkat kung iisipin mo muna po natin ang mundo o yung daigdig po natin ay bilog, wala naman to talaga itong wakas o wala itong end point, hindi pa ikot-ikot lang. Pero yung direction ay meron pong nakaset na 4 na direksyon. Kaya po doon sa binasa ko kanina, doon sa Isaiah 43:5-6, na mula sa silanganan at pipisanin kita sa kanluran. Sabi po doon ay, huwag kang matakot sapagkat ito pala. Sabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Dadalhin ko ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Pangako po kasi ng Diyos to kaya po kami sumasampalataya na ito po yung malayong silangan ay ang katuparan po ay ang bansang Pilipinas. According na rin po sa world history ni Vaux, Lawson and Anderson, na ang Pilipinas is the first share of colonizing movement in the Far East. So, yun po. Pero actually, hindi ako marunong talaga mag-ipag-debate sa gamit ng oras So, doon muna sa binigay ko. So, sige po, itutuloy ko. Doon po sa hula ng Panginoong Diyos kanina, na sa mga wakas ng lupa, ay may binanggit din po sa Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Kung ano ba yung mga senyales po, o ano yung mga palatandaan na ang mga panahon ay nasa wakas na nga po. Sumagot po dito, samantalang noon si Jesus, sa Juan 24:3, noon si Jesus ay nasa mundok ng mga olibo, habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ang sabi ng Panginoon Kristo sa 6, at mga karirinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga bagay na yon, bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Ano pang kasunod? Maglalaban-laban ang mga bansa at bigla po siyang na-out. Wala pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. So, yun po ang sinasampalatayan natin ng mga wakas ng lupa ay tinahayag po ng Panginoong Hesukristo doon po sa Juan. Nagbigay po siya ng palatandaan. Kaya
Ganun na rin po ang palatandaan, ang kauna-unahang palatandaan ng mga wakas na lupa na ay sabi ng Panginoon si Kristo, makaririnig kayo ng mga labanan na nababalita. So, bilang katuparan po niyan, ang labanan po ito po yung nangyari po ng July 27, 1914. Aware naman po tayong lahat na World War, yung unang World War, digmaang pandaigdig ay nangyari noong July 27, 1914. At kasang-ayon po noon, hindi naman ho sabihin nating sinasadya po yun ng Felix Manalo sapagkat wala pa namang media dati po. Ano po dapat mapansin natin? Narehistro niya po ang Iglesia ni Cristo alinsunod po sa petsa ng World War, yung unang digmaang pandaigdig, July 27, 1914. Two minutes. Okay, ito pa po. As what I have mentioned kanina, nasabi ko, magagaling sa malayong silangan, itong susuguin ng ating Panginoong Diyos na nababasa po natin dito sa Apocalypse or Revelation 7:2. Sabi dito, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang ipahamak ang lupa at ang dagat. Ang sabi ng anghel, yung umaakyat sa sikatan ng araw, na nagsasabing huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Panginoong Diyos. One minute. So, yun po. I-continue po yung time or i-open yung time or tutuloy niyo pa po. Meron pa po kayo 3 seconds. Nawala siya. May nata signal niya. Po ng Panginoong Diyos. May nata signal mo, bro, Elted. Nawala-wala ka. Mula po sa malayo. Okay na bro. Tuloy mo po. 11 seconds po. Tuloy niyo po. Okay po. Sige po. So, 11 seconds wala na po siguro ako masasabi pa. So, yun na lang po sa mga verses na binigay ko. Time na po. Sa inyo na po yung oras. Time na po. Okay. 3 start cross-examination ng ating po negative side ng Baptist, si Brother Larry. Okay, Brother Elted. Sige, Bro Elted, ginamit mo ang Isaiah 41. Saan mababasa na si Manalo ang tinutukoy dyan? Sa Isaiah 41:9, ikaw na aking hinawakan mula sa mga kawas ng lupa, wala po talaga mababanggit yun na Manalo. So, inaamin mo na hindi talaga mababasa ang pangalan ni Manalo sa Isaiah 41:9. Hindi talaga mababasa yun. Okay. Next question. May nakalagay ba dyan na Pilipinas? Walang Pilipinas. Okay, next tanong. Ano ang mga bansa na nakapaloob sa ends of the world, of the earth? Ends of the earth, bro, walang, kagaya na sinabi ko kanina, ends of earth po, ay wala pong bansa. Kasi ang tinutukoy kong ends of earth ay panahon. Okay. Inaamin mo ngayon na hindi talaga ito tumutukoy sa Pilipinas. Kasi ito ay nakapanahon, ayon tayo. Hindi bro. Yung sinasabi kong
yung si Manalo na hindi mababasa ay wala po doon sa 41:9 ng Isaias. Dito po siya sa Isaias 46:11 na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan na taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Gumamit ka ng Isaiah 46:11. Sabi mo kanina hindi mababasa ang Pilipinas sa mga sources na ginamit mo. So hindi ka nakasiguro na Pilipinas kung nakapanahon pala itong sinasabi na end of the earth. Masasabi mo ba na Pilipinas talaga ang tinutukoy dito? Opo, Sa end of the earth? Yun. Okay. Ang ends of earth po, hindi po Pilipinas. Panahon po yung ends of earth. Ang sinasabi ko ng Pilipinas, yung salita, yung po yung term po na silanganan sa 43:5. Isaiah. Pag sinabi bang east or silanganan, tumutukoy na agad sa Pilipinas? Para sa akin po, opo. Gumamit ka ng Isaiah 43:5-6. Sino ang kausap diyan ni Sino ang kausap diyan? Si Manalo ba o ang Israel? Kung sasabihin kong Israel, okay lang. Kung si Manalo rin, okay lang din. Sapagkat sa summary po ng Bible, ang pagmumulan po ng bayan ng Diyos po ay angkan ni Israel. Si Manalo ba ay binhi ni Jacob? Kung sa laman, bro, pag-usapan natin katawan, lahat tayo binhi ni Jacob. Time. Okay. Lang po, isa-set ko po ulit sa 10 minutes. Okay, maraming salamat, Brother Larry, sa pag-cross. At binabati po namin ulit ang nanonood. So, stay tuned lang. Paganda po ng kanila pong usapan. At sa ngayon po na pagkakataon ay sa panig na naman po ng Baptist, itong si Brother Larry Arias sa kanya pong proposition patungkol po sa kanyang points. So, Brother Larry. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa ating opponent, si Kyle Ted, sa kanyang presentasyon. At malugod, kalungkutan ko pong sasabihin sa inyo na hindi po naitayo ng ating opponent ang kanyang tindig sapagkat hindi niya napapatunayan sa ating paksa na ang Iglesia ni Cristo itinayo ni Manalo noong 1914 ay tunay. Kung mababasa pa lang po natin ang paksa po natin, nag-agree siya na ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas na naumpisahan noong 1914 ay Iglesia ni Manalo. Hindi niya siguro inunawa yung title natin na nakasaad doon. Patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo itinayo ni Manalo noong 1914 ay tunay. So kung may nagtatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, ibig sabihin si parin na iyon doon sa itinayo ni Cristo. So inamin niya ayon sa paksa na may itinayo si Manalo na Iglesia dito sa Pilipinas. So kung makikita po natin yung mga tanong natin ay ang sagot po niya sa mga tanong natin ay wala. Sapagkat hindi mo talaga mababasa, Bro Kyle Ted, na ang Pilipinas or si Manalo ang tinutukoy sa mga paksang ginagamit mo. Kasi bago pa ipinanganak si Manalo, may tao na pong pinaparatingan ng mga verses na yan at hindi ho si Manalo. Kaya unawain po natin yung context at yung pagkabasa natin. Kasi ang part ko dito is pamalian yung kanyang turo at yung history ng INC ni Cristo dito sa Pilipinas. Yun yung tungkulin ko dito. Ang gagawin mo, itindig mo at itutumba ko yung aral mo. So, ayon sa mga katanungan ko is hindi ho niya napatunayan. Bakit si Manalo mismo ay umamin na meron siyang church? May church, inamin niya yon. So kung may church si Manalo, ibig sabihin si parit yon sa church ni Cristo kanyang itinayo. Bakit hindi tayo naniniwala na Iglesia ni Cristo ay tunay? Sapagkat si Cristo ang nagtatag sa Jerusalem, hindi ho Pilipino ang nagtatag.
Kaya yun hong tandaan ho natin, bakit hindi tayo maniniwala? Sapagkat mali ang kanilang aral at kanilang mga katuruan ayon sa kanilang mga pasugo. Kaya yun ho mga points natin kung bakit hindi tayo maniniwala na itong INC na 1914 ay tunay na iglesia ni Kristo. Sabi nga sa isang interview, ito ay sinabi ni Manalo noong February 11, 1950. Ano sabi niya? Why? Who is Quirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him. Chauffeur to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church, sinabi niya, my church, may kinikilala siyang my church, may itinayo siya. Kaya nga sa pasugo ng mga iglesia ni Kristo, mariin na sinasabi doon na ang kanilang founder, ang kanilang leader ay si Manalo, Felix Manalo. Kaya may church si Manalo, kanyang sariling church. At hindi to pwedeng tutulan ng ating opponent ngayon na si Kyle Ted, sapagkat ang kailang sources na mismo nagsabi na may church si Manalo. At ano pa ang sabi sa kailang mga pasugo? So, kailan daw na itatag ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas? Kailan napatala sa pamahalaan o rehistro ang ANC sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Kung uunawain ho natin kailan lang na narehistro? Noong 1914, July 27. Ang Iglesia ba ni Cristo ay narehistro narehistro ba sa gobyerno ng Israel? Hindi ho. Inamin dito na si Manalo ay may sariling church at ito ay naitayo noong 1914. Nakakalungkot man isipin pero kailangan natin sabihin ito sapagkat ito ang katotohanan na kanilang katuruan. Ano pa ang sabi dito sa Pasugo? Pasugo, June 1971, page 10. Anong sabi dito? Do we claim membership in the first century of Christ? Anong sagot nila? No, neither do we ask you to do that. So hindi nila kiniklaim na sila ay member na Iglesia ni Kristo noong unang kapanahunan ni Kristo, sa itinayo ni Kristo. So paano nasabi na itong INC ay tunay na iglesia kung sinabi na mismo nila na hindi nila claim na sila ay member sa Iglesia ni Kristo? Kaya nga turo sa kanila, lumubog daw ang unang Iglesia ni Kristo eh. Labag ho yan sa kasulatan sapagkat ang sabi sa Biblia sa Philippians 3:21 na ang Iglesia ni Kristo ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon. So anong sinasabing nalubog? Yung Iglesia ni Kristo. Ibig sabihin ba, bago nagkaroon ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas, lahat ng taong nabuhay below 1914 ay nasa impyerno na sapagkat hindi sila nakapakinig ng totoong aral ng Diyos? Kasi turo ng INC na kung hindi ka sasapi sa kanilang relihiyon, wala kang kaligtasan. Saan sa Biblia yan? Sa Biblia ho, malinaw ang tinuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Siguro si Kyle Ted ay hindi niya pinag-aralan ang kailang pasugo kung paano ito nag-contradict sa Biblia at sa mga claim at aral ng nagmula kay Manalo. Sabi sa pasugo, Hulyo 1952, page 14, di naman natin nais dito manakit, kundi sinasabi lang natin yung ayon sa kanilang pasugo at ayon sa Biblia, pinag-compare natin kung naaayon ba ang katuruan na ito. Anong sabi sa pasugo 1952, page 14? Kung babatingan ng pag-uusap ang nagtatag, sinong nagtatag? Dapat na siya ang may-ari ng itinatag. At sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinapatupad. So, ayon sa INC, sinong nagtayo? Si Manalo. At saan daw dapat manggaling ang aral? Sa nagtayo, sa leader, sa founder. At sinong founder ng INC dito sa Pilipinas? Walang iba kung si Felix Manalo. Kaya yun ho ang nakakalungkot na marami hong naniniwala ngayon sa kanilang aral na hindi ho sila nagsusuri ng mabuti ayon sa biblical standards, sa biblical interpretasyon. Nakakalungkot ho isipin na kiniklaim mismo na kailang pasugo na si Manalo ay may sariling church at napatunayan natin ayon sa sinasabi ni ni Kyle Ted na kung magtanong tayo, sabi niya wala hong mababasa diyan sapagkat wala ho talaga tayong mababasa sapagkat ang claim na yon ay hindi ho talaga tumutukoy kay Manalo. Kaya hanggang dyan lang po siguro ang aking tanong, ang aking sasabihin.
Okay, maraming salamat po, Brother Larry, sa proposition. Ngayon po, sa panig po ng pagko-cross-examine ni Brother Elted ng Iglesia ni Cristo, meron po siyang 7 minutes para umpisahan po niya ang kanya pong pagtatanong sa atin pong negative na Baptist sa kanyang proposition. 1, 2, 3, start for Brother Elted. Wala daw akong nababasang manalo sa Bible. Tama po, wala pong mababasa. Sapagkat ang binasa ko po ay hula po ng Panginoong Diyos kung sino ang susuguin niya. Excuse me po. Ngayon, Bro Larry, may tatanong ako sa'yo. Magtatanong po kayo. Tanong lang po, cross-examination. Brother Larry, start mo muna. Okay, tanong na po. Sige. Ako lang magsalita. Brother Larry, ano po muna? Brother Elted, start your cross-examination. Cross-examination lang po kayo. Magtatanong lang po kayo. Ready? Start, go. Sige pa. Bro Larry, may tatanong ako sa iyo. Meron ka bang mababasang sinugo ng Panginoong Diyos na pinangalanan na? Meron po. Pwede ko bang mahingi ang verses? Si Kristo mismo. Sinabi mismo sa na ang ipapangalan ay Jesus, na siya ang maglilinis sa kasalanan ng sanlibutan. Saan po talata po 'yan, bro? Basahin niyo po sa Matthew 1:21. Bro Larry, yun dun sa sinabi mo kaninang pasugo noong February 11, 1950 something, sabi ng Felix Manalo, my church. Tama po yun. Sinabi niya po yun, my church. Ngayon tatanungin kita, nung sinabi niya bang my church, nangangaral ba siya? Nasa pagsamba ba? O nasa media? Sumasagot sa interview? Hindi po siya nasa pangangaral, nasa media po siya. Pero ayon sa inyong pasugo mismo, inamin na ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas ay si Manalo. Kaya marin po doon na pinatutuhanan ko na yun ay tumutukoy sa church ni Manalo. Next question. Okay. Sinabi mo kanina doon sa pasugo, June. Anong petsa 'yon? Hindi ko na tandaan na. Ang sabi niya, do we claim the first do we claim a part of first century church? Ang sagot is no, neither we ask them to do that. Tama po 'yun. Sapagkat teka lang, pwede ko ba ipaliwanag? Para naman may linaw ang usapan. Sige po, tuloy niyo po yung question niyo, Brother Elted. Hurry up. Bro Larry, inaamin mo ba na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem noong 1st century? Inaamin ko po na may itinayo si Cristo doon sa Israel, hindi po dito sa Pilipinas. Kasi may nagtayo sa Pilipinas, may nagtayo sa Israel. Ito magkaiba ho, sapagkat isa lang dapat ang nagtayo. Next question. So, yun po, inaamin niyo po na ang tunay na iglesia ay yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo noong 1st century. Yes po, malinaw. Sapagkat ang itinayo ni Cristo doon ay mga miyembro na, ay ang sinabihan niya doon mga Hudyo at hindi mga Pilipino. Kaya hindi ho si Manalo yun. Time na po. Start na po kayo, Brother Elted, sa inyo pong rebuttal. Next stand or second stand. Start na po. 1, 2, 3, go. Okay po, ganito po. Hindi po ako magbibigay po ng sarili kong opinion na may babasahin po akong mga verses po ng Bible. Kung bakit ko po sinasabi na ang Iglesia ni Cristo, na ayon na rin sa kay Bro Larry kanina, ang tunay ay ang Iglesia ni Cristo noong 1st century. Paano ba maging tunay itong 1914? Ito po, ang hula po ng ating, nakasulat dito sa Bible, sa Biblia, dito po sa Gawa 2:39 sa Acts 2:39. Sabi po dito, sapagkat sa inyo ang pangako. Ang kausap po dito, ang nasasalita dito po ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ba
ay nakikilala natin siya po ang namahala sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niya po kausap dito lahat na tao. Ang sabi niya, sapagkat sa inyo ang pangako. Sino ba tong sa inyo? Ang kausap po dito ay Hudyo. Ang kasunod, sa inyong mga anak. Mga anak, hindi rin po ito literal na anak. Ito po ay ang mga hentil. Sapagkat na sinasabi dito sa unang Korinto 4:15, sabi ng apostol dito, sapagkat bagaman magkakaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun po yung katuparan po dun sa mga anak. Ito po sila ay sa mga hintil. Sila po yung mga hintil sa pangangaral ni Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo po ay nagiging ilaw po sa mga hintil. At ang pangatlo, sabi sa Gawa 2:39, sa lahat ng nangasa malayo. Sabi doon, nasa malayo, maging ilan man ang tatawagin ng Panginoong nating Diyos sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Masabi rin natin dito po sa Gawa na binasa ko, meron po ito ditong nangasa malayo po. Hindi po ito existing nung time nila. Sabi din dito po sa Juan 16, sabi ng Panginoon Jesucristo, at mayroon pa akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Hindi rin po ito literal na kulungan, sapagkat wala naman pong kulungan talaga. Sabi doon, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon sila ng isang pastor. Yun po yun ang pinaninindigan namin kung bakit ang iglesyang ito ay hindi po kay Manalo. Sinabi kanina ni Bro Larry na hindi daw namin mapapatunayan sa Biblia, sapagkat po lilinawin ko po sa inyo, kahit anong Biblia pong babasahin ninyo, wala pong hinulaan ang Panginoong Diyos sa Biblia na pinangalanan niya na, sapagkat ang hinuhulaan niya po ay ang panggagalingan at ang kanyang tungkulin. Paano ba nangyayaring iglesia nito ay magiging sa Panginoong Jesucristo itong 1914? Sapagkat po sinabi na po doon na ang bayan po ng Diyos, itong iglesia na po ito, ay may 3 bahagi po. Yun po yung una, yun po yung lahing Hudyo sa pangangaral po ng mga apostol. Yun po yung mga pinangaralan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang naging bunga nito pagkatapos po na watak-watakin ni Pablo ang iglesia. Naging sugo po, naging si Apostol Pablo, bago po siya naging apostol ay siya na po yung mang-uusig ng iglesia at nagpapatay po ng mga iglesia, ng mga miyembro po na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, balit meron po kasing tatawagin Panginoon po na nangasa malayo, at ang sabi ng Panginoong Jesucristo pa, sabi nila yung ang unang Korinto 4:15, ang Juan 16 daw po ay tumutukoy kay Pablo. Yan ang sinasabi nila. Si Pablo rin po nagpatunay na hindi po, at mayroon pang nangasa malayo. Paano naman po tayong mga huling araw na to kung wala pong pagsusugo ng ating Panginoong Diyos? At sapagkat po ang sinasabi namin na natalikod ang iglesia po ng unang siglo, ay nakasulat naman po talaga sa Biblia po yan. Sapagkat nandito po nasa sulat sa Mateo 24:9, kung magkakagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yun po yun. Ano bang katunayan para sabihin natin na ang iglesia ay may tatlong group, ang sa Tagalog pa is pulutong. Sapagkat ito po sinasabi sa hula po, nakasulat sa Zacarias 13:8 hanggang 9. Sabi niya, sabi ng nakasulat, at mangyayari nga po sa buong lupain, sabi ng Panginoon, na 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At ang sabi dito, aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos.
Yan po ang katunayan kung bakit po ang unang iglesia po ay natalikod at ang iglesia sa mga huling araw na po ito ay muli pong maitatag sapagkat nasa ilalim po tayo ng panahong nasa Christian era po tayo. Hindi po pwedeng walang magpapatuloy po sa iglesia. Paano naman po tayo? Yun po, logic lang po yun. Yun po ang sabi kanina, mula sa malayo. Yun po, ibabalik ko po yun dun sa Isaias kanina. Yung sa silanganan. Sabi ng Panginoong Diyos dito ay mula sa silanganan at pipisyanin kita mula sa kanluran. At sasabihin ko sa ilagaan, bayaan mo at hitimugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking anak na lalaki mula sa malayo at aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Po kung iintindihin po natin ito, ang hinulaan po dito ay ang mga wakas ng lupa po. Ends of earth, panahong malapit ng wakas, ang sinabi ng Panginoong Kristo kanina sa Mateo 24, na ang mga palatandaan po, ang mga salita ng Panginoong Kristo doon po ay tumutukoy po sa mga wakas na ng lupa. Paano masasabing mga wakas pa lang? Sapagkat sinabi rin po ng Panginoong Kristo doon na hindi pa po yun ang wakas. Yun pa lamang po ang mga palatandaan na ang mga panahon ay nasa mga wakas na lupa na po. Tapos bakit ba talaga sa Pilipinas? Dinami-dami naman kasi ng lugar eh. Diba? Bakit sinasabi naming Pilipinas? Sapagkat nga po, ang katunayan po nasa malayong silangan po ay ang bansang Pilipinas. Wala po tayong mababasa sa Biblia. Nasa Pilipinas sapagkat hinuhulaan pa lang po. At ang taong hulaan po, nasusuguin ng Panginoong Diyos, ni minsan po wala po tayong mabasa sa Biblia na binanggit na ang pangalan. Meron po siyang hinulaan, binanggit sinabing pangalan, pero hindi niya po hinulaan. Ni-refresh niya lang po sa atin doon sa Isaias na itong tao na to ay kanyang hinulaan at nangyari na at ginawa na ng tao ito ang kanyang tungkulin. Kaya binanggit ng Panginoong Diyos ang pangalan niya at yung tinutukoy ko po dito ay si Cyrus. Ngayon masasabi po natin na sabi ni Bro Larry kanina, hindi ito tunay na iglesia sapagkat ang tunay na iglesia ay itinayo ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Yun ang tunay na iglesia. Paano nyo masasabi? Sasabihin ko Kung naniniwala ka na iglesia ni Kristo ay tinatag ni Kristo, paano mo masasabi sa akin na itong Baptist ay siyang tunay? Sapagkat sinabi mo na, inamin mo na, ang tunay ay ang iglesia ni Kristo. At sa sinabi mo rin kanina na ang nagtatag ng aral ay ang nagtatag daw ng iglesia ay aral daw ng nagtatag. Ang binasa mo sa akin na pasugo at ang pinaparatang mo na ang nagtatag daw ng iglesia na si Manalo ay aral ni Manalo ang sinusunod. Doon pa lang bro, ako na rin magsasabi sa inyo, mali po yun sapagkat hindi po aral ni Manalo ang sinusunod namin. Tapos ang sabi mo kanina, ang my church daw ay sinabi mo na sapagkat sinabi niyang my church, sinasabi na ito ay kanya. Yun ang po sinasabi ko kanina, na ang my church na sinabi ni Manalo doon ay kausap niya ay press, interview. Napakasimple po intindihin at hindi pangangaral po yung tinuturo niya sa amin. Ang problema kasi, sasabihin mo sa aming my church ay iglesia na ni Manalo, unang-una pa lang walang namang iglesia ni Kristo na itatag dito sa Pilipinas, 1914. Unang-una pa lang walang namang iglesia ni Kristo na itatag dito sa Pilipinas, 1914. Wala kang makikita. Yung fact lang yung katotohanan lang. Wala pong iglesia ni Manalo na narehistro sa Pilipinas. Ba't sinabi ni Felix Manalo, yung sabi niya kanina, bakit do we claim a part of the first century as church, the first century church? No, neither we do not ask them to do. Di ba sabi niyo? Totoo naman talaga bro na hindi po ito
na hindi po ito. Time na po. Sige po, start for Brother Larry sa inyo cross-examination. Okay, bro, Kyle Ted, gumamit ka ng sa Juan GC6, tama po ba? Opo. So, si Manalo ba, dinala ba niya ang mga Filipino sa Israel para maging kanib? Hindi mo na kailangan dalhin po 'yun sa Israel sapagkat sa Pilipinas po ang hinulaan. Ang sabi sa talata ng next question. Tinatanggap mo ba na si Kristo ang magdadala ayon sa talata? Hindi si Manalo. Napuputol ka, bro. Napuputol ka. Inaamin mo na pasugo si Manalo, tama? Asya ang tinutukoy dito sa John 10:16. Bro, sorry hindi ka naririnig eh. Naniniwala ka na si Manalo ang sugo at siya ang tinutukoy dito sa 10:16 ng John. Tama? Opo. Tinatanggap mo ba na ayon sa talata at sa context ng John 10, tinatanggap mo ba na si Kristo ang magdadala ayon sa talata at hindi si Manalo? Bro, hindi naman siguro yes or no to eh. Kasi unfair naman kung yes or no eh. May paliwanag naman, pwede. At moderator. You are under cross po. Hayaan po natin yung pagtatanong niya. Kailangan i-categorical po. Sabihin niyo po kung yes or no. Sasagot na po kayo ng yes or no. So kayo magpaliwanag. Pero kailangan sumagot po muna ng yes or no ang sasagot. And then saka po kayo magpaliwanag kung gusto niyo po. 15 seconds. Cross po tayo. Ang may sige po. Ang tanong sige po, tuloy niyo po yung question. Okay po. Ulitin ko yung tanong. Tinatanggap mo na si Manalo ay sugo ng Diyos? Tinatanggap mo ba na ayon sa talata na si Kristo ang magdadala ayon sa talata at sa konteksto ng John at hindi si Manalo? Yes or no? Yes. So, inaamin mo na si Kristo ang magdadala at hindi si Manalo, tama ba? Yes. Wait lang po na Ted, meron po kayong para magpaliwanag. Pag nagsagot po kayo ng yes or no, may 20 seconds po para Okay po. Kaya kung sasabing yes, si Kristo ang magdadala, pero po sa panahon pong hinuhulaan niya po ay nasa malayo na nga pong panahon. Paano po ba siya? Paano po siya magdadala kung nasa langit na siya? Kaya po meron po siyang kasangkapanin. Sabi pa nga po nun, at sila ay magkakaroon ng isang pastor. Okay. Ayon sa konteksto ng Biblia, sa John 10, Biblia, tinatanggap mo pa na ang pastol diyan na tinutukoy ay si Kristo at hindi si Manalo? Yes po, si Kristo. Kaya kung nga sasabing si Kristo, sapagkat si Kristo po ay nagsusugo. Kung siya po ang magsusugo, pero hindi po siya ang magkakatuparan. Sapagkat sinabi ito po, magkakaroon ng isang pastor. Is it present? Is it past? Or is it a future tense? Magkakaroon. So, inaamin mo na yan ay si Manalo, tama ba? Ang pastor dyan, inaamin mo ba ni si Manalo? Yes. Okay, ilang minuto na lang, bro? Yes. So, ibig sabihin, dahil inamin mo na si Manalo ang pastor dyan sa John 10. So, ayon sa'yo, inaamin mo na ayon sa talata, malinaw naman na si Kristo ang pastor. So, binabago mo ngayon ang pastor, hindi na ngayon si Kristo. Ayon sa'yo, si Manalo na tama ba? Hindi ko siya binabago. Ang sabi ko po,
si Kristo po ang magdadala. Pero po, intindihin po natin sana na si Kristo po ay nasa langit na. Ang inulaan po dito, mga wakas ng lupa po. Paano po nga po siya madadala? Ay nasa langit na siya. Sa pamamagitan nga po ng magiging isang pastor. So, ulitin ko ang tanong. Tinatanggap mo na si Manalo ang pastol na sinasabi dito at hindi si Kristo? Yes or no? Yes. So, tinututulan mo ang konteksto ng John 10 na ang pastol na tinutukoy dito ay si Kristo at hindi si Manalo? Hindi ko po siya tinututulan. Actually, sa paliwanag ko, malinaw po ang sabi ko eh. Si Kristo po ang magdadala. Ang hinulaan niyo po, yung pastor, yung magkakaroon, yung sinasabi niya magkakaroon ng isang pastor. Magkakaroon pa lang bro eh. Okay, next question. Okay. Okay, ayon sa talata, ulitin ko yung tanong. Ayon sa konteksto ng John 10, sino ang pastor? Ito po ang sinasampalatayan namin na si Felix Y. Manalo. Okay. Ilang minutes bro? 17 seconds. So, inaamin mo na si Manalo ang sugo ayon dyan at siya ang magdadala ng mga mananampalataya sa Israel? Opo. 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 Time's up. Ayun po sa second rebuttal, sa second stand ni Brother Larry, ay meron po siyang 10 minutes para sa kanyang second rebuttal or stand. Go ahead po, start time. 10 minutes. Okay, maraming salamat Bro James sa pagmo-moderate at maraming salamat kay Bro Kyle Ted sa kanyang mga tindig. Muli, maraming salamat sa mga nanonood. At ngayon po ay mariin ko ulit pong sinasabi na ang kanyang mga kontekstong ginagamit ay hindi ho ayon sa interpretasyon ng Biblia. Gumamit ho siya ng John 10. So sabi niya ang pastol daw dito, ang magiging pastol daw ay si Manalo. So inaamin niya ngayon na si Manalo ang pastol dito, pero kung pagbabasihan po natin ang konteksto ng John 10, walang ibang pastol kundi si Kristo lamang. Kaya nga sabi ni Kristo dito sa chapter na ito na I am the good shepherd, siya ang pastol at yung mga sasampalataya sa kanya sa pamamagitan ng aral ng mga sinaunang mananampalataya, si Kristo ang magiging pastol nila at hindi si Manalo. Malinaw ho sa konteksto ng talata. Kaya mariin ho nating tinutulan ang kanilang claim na si Manalo ho ang tinutukoy dito sa sa chapter 10 ng John. Sapagkat malinaw na ilang beses sinabi ni Kristo dito sa John 10 na siya ang pastol. At yung mga sasampalataya sa kanya, siya ang magiging pastol. Walang sinabi doon na si Manalo. Kaya binabalik nila yung verse at kukuha sila ng verse at pinapaliwanag nila at sinasabi nila yun daw ay tumutukoy, nakapropesya sa kay Manalo. Pero kung babasihan natin ang aral ho ng Biblia, wala ho tayong makikita na yun ay tumutukoy kay Manalo. So gumamit pa siya ganina ng John 24 na ginamit niya doon na natiso daw or naputol daw ang iglesia. Ginamit niya yun na sila ay pagpapatayin. Kung napatay lahat ang mananampalataya, sino ang nagpapatuloy nung wala pa si Manalo? Hindi niya binasa yung context sa Matthew 24 na yun ay sa wakas ng lupa. Nangyari na ba ang wakas ng lupa sa kapanahonan ni Felix Manalo? Na naganap na ba ang kawakasan ng daigdig? Hindi ho, sapagkat ayon sa konteksto ng Biblia doon sa Matthew 24, tumutukoy sa wakas ng lupa, mga kapatid. Kaya nung sa kapanahonan ni Felix Manalo, hindi pa ho naganap ang kawakasan ng lupa. Sabi niya, hindi pa ho yun yung final kawakasan. Yun yung ang sabi niya, hindi daw. So, ibig sabihin, mali ang kanyang sinasabi na si Manalo ang tinutukoy dito na magkakaroon ng pastol na mula sa silangan. So,
sabi pa niya kanina, ano pa yung ginagamit niya? Sabi nga niya na natiso daw, or anong sabi dito na lumubog daw ang iglesia ni Kristo nung kapanahunan. So, kailan lumubog? Yun ang tanong natin, kailan lumubog ang iglesia ni Kristo at sinong nagpapatuloy? Kung walang nagpapatuloy hanggang sa na lumubog, hanggang sa kapanahunan ni Felix Manalo, ibig sabihin wala hong sinong naligtas sa kapanahunan ng sa lahat ng henerasyon nung wala pa si Manalo. Ayon sa Biblia, mga kapatid, bakit tinutulan natin na lumubog ang iglesia ni Kristo noong first century? Sapagkat sabi ng Biblia, kapatid, hindi ho na lulubog ang iglesia ni Kristo, sapagkat pangako ng Diyos. Sabi dito sa Biblia, sa Ephesians 3:13, anong sabi dito? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. So magpapatuloy pala ang iglesia ni Kristo sa lahat ng henerasyon. So kung sinabi nilang lumubog daw ang iglesia ni Kristo at lumitaw sa kapanahunan ni Manalo noong Hulyo 27, 1914, ibig sabihin ho, kawawa ang mga tao sa kapanahunan below 1914 sapagkat hindi nila na-relate ang totoong aral. So, saan sila napupunta ngayon? Napaka-bias ng Diyos na walang nakarinig kahit isa sa kanyang kapanahunan sapagkat ang kanilang inihatid na pastol ayon sa INC ay si Manalo. Kinlim pa nga nila sa kasugo nila na tanging sugo si Manalo. So, gumamit siya kanina, ni-repute daw niya kuno yung ano natin, yung sinabi na do we claim membership yung the first century? Sabi daw, no, neither we ask you to do that. So, sabi natin, my church, kahit sa media ka man kapatid, kailtid, kahit sa church ka man, kapag sinabi mong my church, anong pagkaunawa mo? So, kung sinabi mong my church, may inaangking kang church, at balik ka agad sa iyong pasugo, kung ano ang sabi sa inyong pasugo, na ang iglesia ni Kristo na itinatag ni Felix Y. Manalo ay naitayo noong 1914 at kanino daw manggaling ang aral? Ulitin ko, sa nagtatag. Malinaw ho ang sabi sa kanilang pasugo. At malinaw din ho ang Biblia na ang iglesia ni Kristo ay hindi ho malulubog sapagkat ayon dito siya ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon. So kung sinabi nilang nausog na lumubog, malinaw ho ang Biblia sapagkat kinontra ang Biblia sa kailang claim na lumubog kuno ang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Manalo noong 1914 ay itinatag ni Felix Manalo at may itinatag si Kristo noon sa Jerusalem. So kung may nagtatag, bakit kailangan pang magtatag muli? Walang sinabi doon na magtatag muli, mga kapatid. Sapagkat ang iglesia ng Diyos, yan ay hindi malulubog, kundi yan ay magpapatuloy hanggang wakas ng lupa, mga kapatid. Kung may mga pinipersecute man, ayon sa sinabi niya sa kanina sa Matthew 24, yun ay hindi lahat mapapatay, mga kapatid, sapagkat nakapreserve ang salita ng Diyos hanggang sa wakas ng lupa. Kaya sa sinabi kanina sa Philippians 3:21, tinututulan ata to ng ating kapatid na kailted na ang iglesia ng Diyos ay magpapatuloy hanggang wakas ng lupa, hanggang sa lahat ng henerasyon, sapagkat sinabi niya na lumubog daw ang iglesia ni Kristo noong first century. At ito ay lumitaw muli noong 1914. Kaya ulitin ko, mga kapatid, magkaiba ho ang iglesia ni Kristo na aral at magkaiba rin ho ang iglesia ni Manalo noong 1914 sapagkat ayon sa kanila, uulitin ko, sa kanila dapat manggagaling ang aral. Yun ang sabi sa pasugo. Kaya ilang minutes na ako, bro? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Kaya mga kapatid, napapatunayan natin kayo, nakakalungkot man. Pero wala hong naintindig ang ating opponent, kanyang doktrina, at hindi niya napatunayan na ang iglesia ni Kristo 1914 na itinayo ni Felix Manalo ay tunay. Sapagkat ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay yung itinayo ni Kristo
At ano ang sabi sa Pasugo 1954, page 9, alin ang tunay na iglesia? Ang iglesia ang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Yun pala ang tunay na iglesia, hindi dito dito sa Pilipinas. So, paano mo nasasabi na kayo ang tunay kung meron ding mga nagtatayo ng mga nagsasabing Church of Christ? Diba? Bago nagkaroon ng Church of Christ, 1914 may Church of Christ po na lumitaw bago ang INC. So, inaamin mo ba ngayon na bago nagkaroon ng INC sa Pilipinas, may nauna na ako sa inyo na mga Church of Christ? Anong pagkakaroon nun, kapatid? Kaya yun po ang bibigyan nating pansin mga manunood, na pagtuunan ho natin ang katotohanan sa Biblia. Huwag ho makinig sa aral ng tao, kundi bumase tayo sa Biblia na ayon sa salita ng Diyos ang interpretasyon. Huwag kayong maniwala na noong sumikat lang 1914. Paniwalaan natin ang turo noong first century. Biblical ho tayo, hindi ho tayo naayon sa turo ng tao. Kaya yun lang po ang aking tindig. Sa pangalawang tindig, maraming salamat sa mga nanonood at sa aking opponent at sa moderator natin na Pogi. Okay. Okay. Cut na ang time. Cross-examination po, Brother Elted. Ayon sa gawa po, ayon po sa Acts 8:4. Okay. Ipinangaral po ng mga pananampalatayang nagwatak-watak po ang iglesia. Dahil nagkawatak-watak po kasi sila dahil sa pag-uusig ni Pablo. Nung hindi pa apostol si Pablo, mag-uusig pa po siya ng iglesia, di ba? Nagpunta si Felipe po doon. Nung nagwatak-watak po, nagpunta po siya sa lungsod ng Samaria. At doon po nakarating po ang iglesia. Sa Samaria, andyan po, sa panahon po natin, Palestine po ang Samaria. Ang Samaria po ay ang Question po, Judea at moderator. Galilee. Tatanong lang po. Question. Bawal po mag-explain. Question lang. So, ang tanong ko sa susunod sa iyo, ayon sa Juan 16, may ginamit kang talata na ang Panginoong si Kristo ang mabuting pastor. Ngayon po, sa Juan 16, Time po, mga kapatid. Time out. Okay, so marami pong salamat. Thank you so much. Tapos na po ang inyo pong pagpapatunay at cross-examination. Dadako na po tayo ngayon sa atin pong conclusion. Okay, so meron po kayong 5 minutes sa inyo pong kada conclusion. Sige, unahan niyo po. Conclusion lang, 5 minutes. Okay bro, ganito. Kaya ko po pinatutunayan na ang iglesyang ito ay ang tinayo ng Felix Manalo. Siya po nagrehistro sapagkat siya lamang po ang duminig po ng tinig ng Panginoong Kristo. Ang iglesyang ito po ang katunayan ng 3 grupo po na ayon sa Zacarias na 2 unang grupo po ay mamamatay. Ayon po sa Juan 24:9 na ang maninindigan, ang ibig sabihin doon ay maninindigan po sa aral at wala pong naninindigan ibang panahon kundi ang mga iglesia ay papatayin at hindi patatawarin. Kaya po ang katunayan po niyan na ang iglesyang ito po ay ang pangatlong sinabi ng ating Panginoong Kristo na nangasa malayo. At sabi rin ni Apostol Pablo, sa iyo, yun po yung Hodyo, sa inyong mga anak, yun po sa pangangaral ni Pablo, yun po yung mga hintil, at yung mga nangasa malayo. O ulitin ko po ulit kanina sa Isaias, yun po yung mga nasa malayo, ang pagmumula ay malayong silangan, ang panahon ay mga wakas ng lupa, nagsimula po yung wakas ng lupa noong July 27, 1914, sapagkat sinabi po doon sa Apocalypse 7:2 na nakita ko yung isang anghel na nagsasabi sa 4 na anghel na magpakaloob, nagpahamak ng lupa. Ang ibig sabihin po doon na magpahamak ng lupa, yun po yung 4 na anghel ay the Big Four. Sila po yung 1914 po na may mga nag-ano po ng World War. At sino po yung anghel na nagsabi na itigil nyo hanggang sa amin matatakan sa mga noo ay mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Ayun po ay si Felix Manalo. Bakit hindi sasabi ito? Sapagkat po ang nakasulat po dito ay Apokalipsis po. Hindi po ito literal. Masasabihin natin ngayon na kung nasabi ni Felix Manalo yan na sa Big Four na itigil nyo, pumunta ba si Manalo doon sa mga lugar na yon para sabihin tigil? Ay hindi po ito literal sapagkat ang nakasulat po dito ay galing sa Revelation. Hindi po ito literal na nangyayari.
Kasi kung sasabihin yung literal dapat na pagsigaw ni Manalo, ay hahanapin ko rin siya yung literal mismo na kasunod na sinabi, hanggang sa aming matatakan sa noo ang mga mananampalataya o mga alipin ng Diyos. Yun po ang aking tindig doon. Hindi po yun literal. Tapos, yung sa Juan 10:16, ang tindig ko po doon na ang mabuting pastor ay si Manalo at hindi si Kristo. Bakit? Si Kristo na rin mismo ang nagsasalita doon sa talata. Paano yung masasabing magkakaroon kayo ng pastor si Kristo pa rin? Sapagkat ang hinulaan niya po, kung naririnig niyo po, ay yung mga nasa malayo, yung mga taong wala pa sa pulungang ito. Ibig sabihin wala pa po sa panahon na yon. Yun pa po ay ang sa darating na panahon. At ang sinasabi nyo, na kung ang iglesyang tunay itong kay Manalong tinayo, ay wala pong kaligtasan simula 1st century hanggang 1914. Ang Diyos po ay makatarungan. Nababasa po yan sa Biblia po. Na ang tao po ay hahatulan po, hindi sa kautusan. Alam ko po, alam niyo yun. Baka sabihin yun, napakarami. Siguro kung after 1st century, walang iglesia na nagpatuloy, napakarami sigurong paano naman ang mga hindi nakapakinig ng tunay na aral. Ang pinakatunayan naman talaga bro na napakaraming hindi po maliligtas. Nababasa din sa Biblia na sing dami ng buhangin sa dagat po ang mapapahamak. Katarungan, hindi po natin pwedeng pasubalian sa pagsalita ng Diyos yan, di ba? Tapos ang sinasabi nyo kanina na kung sino ang nagtatag ng iglesia, ay sa kanya yung aral. Bakit ko pa sisinungalingan? Sapagkat ako po yung iglesia ni Kristo. At hindi po aral ni Manalo ang sinusunod namin sa iglesia. Sapagkat kung sasabihin man lang ni Manalo na ang aral niya ay paniniwalaan ko, ako mismo pupupok ng ulo niya. Galing ako sa ibang relihiyon, lumipat ako sa iglesia para hanapin kong tunay. Tapos sasabihin niya, aral niya susundin niya. Hindi pwede sa akin yun. Hindi totoo yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nakapapakinig sa aral ng iglesia, kaya mali yung sinasabi nyo na ang iglesia ay maaral ni Manalo ang sinusunod. Tapos ang sinasabi nyo kanina na yung my church, yung nga po lilinawin ko, nasa press po siya. Hindi po siya nangangaral. Kasi nga ulitin-ulit po siya sabihin niya dyan sa gitna namin sa pagsamba. Ito ang aking iglesia, akin ito. Sasabihin ko sa kanya, umalis ka dyan sa harap ko. Sapagkat gusto ko yung katotohanan. Tapos sasabihin din na ang iglesia nito ang iglesia ito ay hindi part ng 1st century. Pinanindigan ko na po kanina sapagkat ang 1st century church po ay natalikod nga po. At paano po magpapatuloy sa lahat ng henerasyon at hindi po sinabi doon sa lahat ng panahon. Ilang oras pa bro? Ilang minuto pa? 15 seconds. So, 4 bro seconds. Larry, so yun lang ang tindig ko. Time. Okay, maraming salamat po. Brother Elted, ngayon naman po dadako tayo sa conclusion ni Brother Larry ng Baptist Church. Start po, Brother Larry. 5 minutes. Okay, maraming salamat po muli sa mga nanonood at may at Kaburo Elted sa magandang usapay na ito. Naging hindi magulo yung usapan sapagkat nagkaroon kami kasi ng usapan sa comment at hindi maganda yung pag-uusap namin sapagkat di nakikita namin yung expression kaya medyo parang galit ang bawat isa sa amin. Totoo po, wala pa akong hinanakit kay Pro Elted. Gusto ko lang po na magkaroon ng magandang usapan hindi dun sa comment section sapagkat hindi natin maipapahayag yung expression natin sa pamagitan ng comment lang. So, niyaya ko siya na debate para magandang usapan at hindi tayo magkakaroon ng samaan ng loob. Kaya maganda ito at nagpapasalamat sa kanya sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon makausap at makadebate sa usapay na ito. At ngayon po, nung sinabi niya na si Philip ay nangaral sa Galilee, bago pa ho nangaral si Philip doon, nakapili na ho si Kristo ng mga mananampalataya, mga apostol. At nung nagsalita siya, nandun ho siya sa Magdala, part ng Galilee, kapatid. Kaya basahin niyo po yung salitang Magdala, kapatid, kay Elder. So, sinasabi sa John 10:16, ayon sa talata, mga kapatid, na ang shepherd doon ay si Kristo
Hindi ho, wala akong sinabi doon na si Manalo. I am the door. I am a good shepherd. Sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Hesukristo, siya ang pintuan, kapatid. Si Kristo ang pintuan, hindi ang iglesyang naitatag ni Manalo, kapatid. Si Kristo ang pintuan at siya ang magiging shepherd natin. Kaya naniniwala tayo mga kapatid na kahit sumampalataya tayo ngayon, ay kinikilala nating shepherd ng Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang good shepherd ayon sa John 10, ayon sa konteksto ng John 10. Sabi niya kanina, hindi niya tinatanggap, hindi niya tinututulan ang pangapasugo na malinaw na nagsasabi na ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Manalo ay noong 1914 lang. So, hindi siya tutol at hindi niya tinututulan ang aral ng IBC na mula sa aral ng Manalo. So, sabi niya, tinatanggap niya na lulumubog ang Iglesia ni Cristo noong 1st century. So, tinututulan niya pala, dahil niyakap niya ang turo na yon na lumubog ang Iglesia ni Cristo noong 1st century, tinututulan niya ba ang Philippians 3:21 na ang Iglesia ni Cristo ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon? Paano magiging lahat ng henerasyon kung lumubog at lumitaw lamang noong 1914, kapatid? Paano magiging henerasyon yun? Kaya hindi ho lumubog ang Iglesia ni Cristo, kapatid. Hindi mo ang isipin natin, kundi ito ay nagpapatuloy at mapalad tayo ngayon dahil nakarating ang tunay na turo ng Diyos na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng Iglesia, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Hindi kami naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsapi sa insi. Walang sinabing ganun sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, for whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Saan sinabi doon na kailangan mong sumapi sa Iglesia ni Cristo? Saan sinabi doon na kailangan mong sumapi sa Baptist? Saan sinabi doon na kailangan mong sumapi sa Katoliko? Wala ho, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang, kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang pastor ho doon na hindi si Manalo, kapatid, kundi si Kristo ang good shepherd ayon sa talata, ayon sa konteksto ng Biblia. At siya ang magiging pastor sa mga mananampalataya. At dadalhin niya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi natin sabihin na si Manalo ang magdadala, sapagkat si Kristo ang magdadala sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, kailangan nating aralin yung John 10, kung sino talaga ang the good shepherd doon. Ang sino ang daan papunta sa langit, sapagkat sa na sinabi ni Kristo doon, I am the door and I am the good shepherd. Sa verse 1 pa lang po, sinabi, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into a sheepfold, but climbeth at some other way, the same is the thief and robber. Yun palang nagtuturo na hindi si Kristo lamang ang mapapagligtas. Kailangan mo pang sumapi sa Iglesia ni Manalo o sa Iglesia Katolika o sa Baptist para maligtas. Malihulin ang mga magnanakaw ng kaluluwa, nagpapahamak sa impyerno. Sapat sinabi sa Biblia, malawak ang daanan sa impyerno, kapatid, makipot ang daanan papunta sa langit. Kaya dinadagdagan nila ang kaligtasan. Sinabi nila, kailangan mong sumapi sa Iglesia ni Kristo para maligtas. Pero ang sabi sa Biblia, pananampalataya ng tao, si Kristo lamang ang daan. Maraming salamat po, mga nanonood. Okay, sige po, maraming salamat po sa inyo po ng conclusion.